Nangako ang Bureau of Customs na maglalabas sila ng mga pangalan ng mga legit company na pwedeng padalhan ng balikbayan box para sa mga OFW. Pero pinag-iingat din ng Customs at nagbigay ng babala para sa ating mga kababayan na huwag niyong tangkilikin o huwag kayong magpapadala sa 16 na company na ito dahil may mga record ito ng pag-abandona ng mga balikbayan box na pinapadala sa Pilipinas. Binalaan ng Bureau of Customs ang mga OFW laban sa 16 na kumpanya na di umano'y nag-aabandona ng mga balikbayan box na kanilang ipinapadala. Ayon sa pamunuan ng BOC, inireklamo ang mga kumpanyang ito dahil sa pag-iwan ng mga balikbayan box at may mga derogatory records. Tinukoy ng BOC ang mga sumusunod na foreign forwarding firm na Kabayan Island Express Cargo, Allwin Cargo, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo, GM Multi-Services Cargo, Cell Air Cargo at Skyfreight and CMS General Services. Ang local forwarding firms naman ay ang mga sumusunod: FBV Forwarders and Logistics, Cargo Flex Haulers, Renz World Freight Logistics, CMG International Movers, Etmar International Logistics, KC Door-to-Door Delivery Services at FGTI Forwarding Services. Una rito, sinabi ni Acting Customs Deputy Commissioner for Internal Administration Michael Fermin na nagsampa sila ng 11 kaso laban sa 10 forwarding firms dahil hindi sila nakapag-deliver ng balikbayan boxes. At nakakalungkot na sa picture mo na lang makikita ang balikbayan box na sobrang tagal mo nang pinadala at hindi nakarating. Tulad na nangyari kay Kabayan. Halos buong taon daw pinag-ipunan ng OFW na si Zaldi Pahati ang mga pasalubong sa mga anak at magulang. 4 na balikbayan box daw ang ipinadala niya noong Mayo pa ng nakaraang taon. Pero isa lang daw ang nakarating sa kanyang pamilya sa Kalumpit, Bulacan. Sa litratong ito nakuha noong nakaraang taon sa loob ng warehouse sa Bulacan, kung saan iniipon ng mga balikbayan box, makikita ang kanyang nawawalang padala. Isa sa nag-claim ng box ang nag-take ng picture na yon. And then take ng picture, nakita ko yun yung saktong box ko. Tama din itong ipapatupad ng Bureau of Customs na dapat may 2 million bond muna para mabayaran ang mga mawawalang balikbayan box o mga hindi makakarating. Para maibsan ang problema ng mga pasaway na kumpanya, pinagfa-file ng 2 million pesos na bond ang mga ito bago payagang maging deconsolidator. May Memorandum of Agreement na rin ang BOC sa Department of Migrant Workers para doon pa lang sa ibang bansa, masampahan na ng reklamo ang foreign forwarding companies. Payo pa ng Customs, huwag nang gamitin ng forwarding companies na may record ng pag-abandona ng balikbayan boxes. May inilabas silang listahan sa kanilang social media pages ng local at foreign forwarding companies na may record ng pag-abandona sa balikbayan boxes. Kung may nawawalang balikbayan box, isumbong lang daw sa social media pages ng BOC o tumawag sa numerong 870-56000. Hindi kasi nila alam kung gaano kahirap pagpuno ng isang balikbayan box. Eto nga guys, mga balikbayan box ng kasama ko na halos 1 taon ng puno, pero hindi pa nila may padala dahil nag-iipon pa sila pambayad sa cargo shipping company.